Natapos nga tayo sa huling kwento na nagpakita na ang ating bida sa paaralan habang sa office naman ng principal may 2 taong nag-uusap habang ang isa nakatayo ay sinabihan ito na ang problemang estudyante ay nagbalik na muli sa paaralan na ito. Ngunit sinabihan siya ng lalaking nang nakapula na ang batang daw ito ay ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa fire station at ang kanyang ina naman ay isang housewife, kaya paano mo nasabi na ang batang ito ay nagdadala ng problema? Ngunit sinabihan siya na tingnan niya ng mabuti kung bakit ito na-expelled. Sumagot naman siya ng lalaki na nakapula na ang batang ito ay umalis sa kanilang bahay ng 2 taon noong first grade of middle school, kaya kung ganun daw na sinabihan siya ng principal kung paano niya ito ihahandle ang batang ito. Maya-maya pa nga ay nag-iba na ang pagmumukha ng lalaki na nagmukha nitong hanggal habang sinasabi nga niya kung bakit siya tinatawag na Viper dahil kung sino ang nagbibigay ng problema sa kanila ay binibigyan niya ito ng magandang aral dahil kung ang batang iyon ay nagbibigay ng problema sigurado ang batang iyon ay magkakaproblema sa kanya, na ang pangalan pala ng lalaki ay si Park Giselle Viper. Habang sa lugar ng pagtitipon ng buong mag-aaral, na makikita nga muli natin ang hanggal na parang hari ng paaralan habang sinabihan niya ang lahat ng estudyante ay tumahimik kung sino daw ang magsasalita ay makakatikim ng masarap na hampas sa kanya. Makikita nga natin na ang kanilang pinag-usapan pala ay ang ating bida. Nang makita na nga niya ang ating bida ay natuwa siya nang makita niya na ang ating bida dahil ito na daw ang batang problematic student na si Sung Jinwoo, na lumapit nga siya ng napakaangas ng kanyang pagmumukha na mukhang hanggal dahil ang ating bida ay totoro niya itong simunod sa kanya na parang tota. Napansin nga niya ang gloves ng ating bida sa kamay at gagamitin niya itong dahilan para bigyan ang ating bida ng magandang asal. Kaya nang makarating na siya sa tamang distansya ay agad nga siyang sumigaw na parang siya ang siga sa paaralan na sinasabihan nga ang ating bida na kung bakit ito nagsusot ng glove sa kanilang paaralan dahil ito'y pinagbabawal nila, kaya naman tumingin ang ating bida sa kanya ng parang babalatan siya ng buhay sa tingin ng ating bida. Kaya nang makita nga ito ng hanggal ay bahagya siyang natigilan nang makita niya ang mata ng ating bida. At mas lalo pa siyang bumahag ang kanyang buntot sa takot na nanlaki ang kanyang mata nang makita niya ang ating bida sa harapan, dahil ang ating bida ay pinapakita niya ang killing intent sa katawan kaya kinabahan ng hanggal sa ating bida. Na agad nga siyang nagkunwari na hindi niya nakita ang ating bida na binalingan niya na lamang ang ibang studyantay na sinasabihan niya ang mga ito na tumahimik ang ayusin nila ang kanilang linya. Makikita nga natin sa hanggal ang pagmumukha na natakot sa ating bida dahil kanyang naramdaman niya kay Jinwoo. Nagsalita nga ang shadow ng ating bida na si Igris sa loob niya na sinasabihan siya ni Igris na master ang taong iyon ay ngunit hindi niya na ito natapos ang kanyang sasabihin sa ating bida na alam na daw niya iyon ang ating kaya pabayaan lang daw muna nila ang girong iyon na si Park Giselle Viper dahil hindi naman tinuloy ang balak nito sana sa ating bida. Sa loob-loob ng ating bida ay dahil daw ito sa epekto ng pagbabalik niya sa mundong ito ay bahagyang nagbago kaya ganun na lamang ang mga hanggal, habang sa loob ng classroom nila ay napakaingay at nagkwekwentuhan lang mga studyantay na kasama ng ating bida, na habang ang ating bida ay tahimik lang parang, si Mark tahimik lang. Maya-maya pa ay may lumapit sa ating bida na kaklase niya na tinatanong nito sa kanya kung ang ating bida ba daw ay si Sung Jinwoo kung tama ang kanyang naririnig. Nagpakilala ito na siya daw yung kaklase niya noon sa first grade of middle school nila noon na siya daw ay si Young Hil na sinasabihan nga niya ang ating bida na matagal Tagalog natin daw na hindi niya nakita ang ating bida habang may papalapit sa kanila tila mga siga sa paaralan nila. Kaya hinawakan si Young Hil sa balikat at pinapatabi siya ng mga siga, na ang anggas nga ng mga hanggal sa harapan ng ating bida pinapakita ng mga hanggal sa ating kung ano ang kanilang ibig sabihin na sila ang hanggal sa kanilang paaralan. Pinagsasabihan nga ang ating ng mga hanggal na ang bida daw ay napakaangas daw niya parent kahit pinagbabawal mag-suit ng gloves sa kanilang paaralan at dagdag pa ng isa na kung bakit isa lang ang ginamit ng ating bida dahil wala daw ang isa niyang kamay.
Napaisip nga ang ating bida sa mga hanggal kung ano kanilang kailangan sa kanya habang nagsilata muli ang hanggal sa harapan ng ating bida na gusto daw nila makita ang kanyang kamay kung bakit ito may gloves at susubukan daw nilang gamitin ang gloves ng ating bida. Ngunit hindi sumagot ang ating sa kanilang hiling habang nagalit ang hanggal sa ating bida na pinagmamora niya ang ating bida dahil hindi daw ang ating bida nagsalita at ipinakita sa kanila ang kanyang kamay at ang isa naman sinabihan ang ating bida na kung hindi ba daw nakikinig ang ating bida sa kanila at bakit hindi ito ipinapakita sa kanila ang kanyang kung may tattoo ba ito o kung anuman. Kaya sa mga pinaggagawa ng mga hanggal sa ating bida ay bahagyang naiirita na si Beru sa mga hanggal sa ginagawa ng mga hanggal sa kanyang hari na hiniling nga ni Beru sa kanyang kamahalan na papatayin niya na ang mga hanggal sa harapan ng ating bida para mabawasan daw ang ating bida ng problema sa mga hanggal ngunit agad na sinabihan ng ating bida si Beru na hindi pwede ngunit pinilit ni Beru sa kanyang hari na payagan siya na agad nga siyang sinabihan muli na hindi pwede. Sinisimulan nga ng ating bida tinanggal ang glove sa kanyang kamay para ipakita sa mga hanggal sa kanyang harapan. Nang makita nga ng mga hanggal ang kamay ng ating bida ay pinagpawisan sila nang makita nila ito. Makikita nga natin ang kamay ng ating bida-bida ay ang lala ng kanyang kamay dahil puro itong may mga sugar sa paligid nito. Nakuha daw ito ng ating bida sa pakikipaglaban sa King of Dragon Antares bago pa ito maghasek ng lagim sa kanilang mundo habang sinabi niya ang dahilan noon bata pa daw ito nangyari sa kanya kaya ng kaganito ang kamay niya. Tumalikod na nga ang mga hanggal nang makita nila ang kamay ng ating bida dahil nandidiri sila nang makita nila ito habang papaalis na sila ibalik na daw ng ating bida ang kanyang glove sa kamay dahil hindi ito magandang tingnan. Nang aalis na sana ang mga siga sa ating dahil nawala na sila ng gana pag-tripan ang ating bida habang lumabas si Beru para bigyan ng magandang ganting pala ang mga siga sinasabihan nga ng ating bida si Beru kung ano ang gagawin nito. Kaya wala na lang nagawa ang ating bida na inutusan niya na lamang si Beru na patimbahin niya lamang ang mga siga. Na agad naman sinunod ni Beru ang sinabi ng kanyang hari. Kaya ang mga hanggal ay malapit na itong masapad sa ginawa ni Beru sa kanila sa kanyang hari. Bumulosok ngang tumamba ang mga hanggal sa ginagawa ni Beru sa kanila. Nahiyang-hiya nga mga siga na tinitingnan na sila ng mga studyantay na pinagtatawagan na sila. Kaya tinanong muli ni Beru ang kanyang hari na kung iyon lang ba ang kanyang gagawin na sinagot naman siya ng ating bida na yun lang muna daw dahil wala naman ginawa sa kanya ang mga hanggal lumapit sa kanya. Habang lumabas na ang ating bida na sumunod naman si Yang Hil sa ating sinasabihan nga niya ang ating bida na nag-iba na daw talaga ang ating bida sa loob ng 3 taon dahil hindi ito natatakot sa mga hanggal at kung nag-training ba daw ang ating bida sa loob ng 3 taon kaya hindi ito natatakot sa mga hanggal ngunit tahimik lang ang ating bida katulad ni Mark tahimik lang. Sa isang sandali nga lang ay sinabi na ng ating bida na nag-training daw siya lubusan ng walang pahinga ngunit ang training ng ating bida ay pagpatay sa mga halimaw na wasaki ng mundo nila na sinasabihan nga ang ating bida ni Yang Hil kung may naiisip na ba daw ang ating bida na salihan na athletic clubs. Kaya nang marinig nga ito ng ating bida ay bahagyang nga siyang napaisip na ang sagot niya nga ay may balak nga siyang salihan na club. Habang si Yang Hil naman ay nagtataka kung ano naman ang sasalihan ng ating bida ng clubs, habang sa lugar ng oval nila, na makikita nga natin ang isang lalaki na ang ganda ng katawan habang sinabihan niya ang taong nasa harapan niya kung may balak ba talaga silang sumali sa kanilang club na track and field club na ang pangalan ng lalaki ay si Choi Taewong at ito ang captain ng track and field club nila. Sumagot naman ang ating nahu habang tinanong niya ulit kung silang dalawa ba sumagot muli ang ating na siya lang ang sasali kanila, at may mga hanggal na naman na dumating sa kanilang likuran na ang yayabang nga ng mga ito dumating sa kanila. Tinanong na ni Choi Taewong ang ating bida kung siya ba daw ay dating sports players na agad naman sinagot ng ating bida na hindi tinanong niya muli ang ating bida kung dati na ba siyang nag-training noong middle school siya ngunit ganun pa rin ang sagot ng ating bida sa kanya na hindi pa dahil iba ang kanyang training ginagawa sa 3 taon.
Nagsalita ang isa, ang kulay ng buhay ay green, na ang lugar daw na ito ay naghahanap lang ng sports talent player, at dagdag pa niya na bakit pa sinusubukan ng ating bida na sumali sa kanila na hindi man lang niya naranasan tumakbo at binalak pang sumali sa kanilang track and field club nila, na mahinahon ngang sabihan niya ang mga tao sa kanyang harapan na hinahamon niya sila sa compilation na ito. Habang naiisip nga ng ating bida si Cho Hae-in na ang babaeng iyon daw noon at ngayon ay isang napakagaling sa bagay na ito at naabot na ni Cho Hae-in ang regional. Nang marinig nga ito ni Green Hair, ang sinabi ng ating bida na competition, na ang ibig sabihin nun ay hinahamon ng ating bida sila, habang si Choi Tae-won ay pinipigilan niyang sumugod sa ating habang sinabi na sumasang-ayon siya, ngunit sa isang condition. Tinuturo niya ang lalaki na nagwa-warm up sa unahan nila. Ang lalaking ito daw ay isang second-grade substitute runner sa kanilang club, kaya kung matatalo ng ating bida ang lalaking ito, siya ay pwede nang makasali sa kanilang club. Habang tinitingnan nga ng ating bida ang lalaki at ang legs nito, napasabi siya na ang lalaki daw sigurado siyang malakas itong tumakbo dahil sa muscular nitong legs at katawan, na sinasabi niya na kay Choi Tae-won na susubukan niya ang kanyang makakaya. Habang si Green Hair naman ay nakangiti ng palihim dahil inakala niya na kawawa ang ating bida dahil hindi niya kilala ang lalaki na tinuturo ni Choi Tae-won sa kanila, habang sinabihan ang ating ni Choi Tae-won na ang kanilang gagawin daw ay medyo hindi maganda, kaya napag-isispan niyang kung mananalo ang ating bida sa kanila makakasali na siya sa kanilang club, ngunit kung hindi naman ay maglilinis ang ating bida sa laundry ng isang buwan, at sinabi niya kung ano ang masasabi ng ating bida sa kanya kondisyon na wala ngang alinlangan. Sumang-ayon ang ating bida sa parusa kung matalo siya, habang sa Dean office naman ay, na sinasabihan nga si Park Giselle Viper ng babae kung maganda ba daw ang kanyang pakiramdam, na agad naman nagsalita na hu, at sa resting room naman ay may nagsasagarilyo. Kung di walang iba si Viper, habang nasa bintana siya nakadunga, na tila may napansin siya sa field. Na makikita nga natin ang ating bida na nagsimula na silang tumakbo ang ating bida para makasali sa clubs ng track and fields, habang nahihirapan naman ang kasama niya sa pagtakbo sa paghabol sa kanya. Bahagya nga siyang nagulat nang makita niya ang ating bida na tumatakbo sa running field na kasama ang track and field club, na tinanong niya sa kanyang likod na isa ding teacher kung bakit ang ating tumatakbo sa running field. Kaya sabi ng isa pang guro na ang batang bang iyon na si Sung Jinwoo na ating bida. Naririnig daw niya gusto ng ating bida sumali sa track and field, at bago daw makasali ang ating bida ay kailangan niyang matalo ang track and field club members nito. Maya-maya pa tinanong niya ulit kung gaano nakatagal silang tumakbo, na agad naman siyang sinabihan na umabot na sila sa 20th lap, kaya tinatamad na daw siyang manood, umalis na lang siya at pamunta dito sa opisina. Habang tinitingnan nga niya ang ating bida sa baba ay hindi niya daw inaakala sa ating na nakayanan parent tumakbo ng 20th lap nang walang hinto. At mas nagulat pa siyang makita niya ang ating bida na tumatakbo na nahulog na nga ang kanyang sigarilyo sa kanyang labi, sa gulat nang makita niya ang ating bida. At unting-yuti nga nagulat si Viper nang makita niya ang ating bida na pinagpawisan na nga siya nang makita niya ito. At mas lalong pang nagulat si Viper na hindi na nga maipinaliwanag ang kanyang mukha sa gulat, dahil nakita niya muli ang aura ng ating bida habang tamatakbo ito. Iniisip nga niya na hindi ito pwedeng mangyari dahil ito'y illusion lang ang kanyang nakikita, dahil hindi pa ito nag-i-exist. Habang nagpakita si Bero sa kanyang harapan, sumigaw nga si Bero para takutin si Viper. Kaya naman si Viper ay hindi na maipinta ang mukha nito sa gulat nang makita niya si Beru sa kanyang harapan, na madaling nga siyang nahimite sa gulat nang makita niya si Beru, habang ang kasama niya ay nagulat dahil parang napatol si Viper wala sa oras. Sinasabihan naman si Beru ni Igris na dapat hindi niya na ginawa iyon, ngunit tamawa lang si Beru sa kanya. Dahil daw si Viper ay tinakat niya lang ito, at dahil sa kanyang karanasan na nakasama niya ang ating bida ay may nag-iintindihan siya sa mga tao kung makakakita ng isang halimaw ay bigla na lamang itong mababaliaw at mahihimatay sa takot makakita ng katulad niya.